senyales na malapit na ang katapusan. Same-sex blessing inaprubahan na ng Santo Papa. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa Arvin Polo TV. Una sa lahat, syempre disclaimer muna tayo. Kinikilala ko ang LGBTQ at base sa mga legitimate sources at based na rin sa iba't ibang konteksto sa Biblia, wala tayong karapatang manghusga ng kapwa at tanging Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. At FYI din, hindi porket kasapi sa LGBTQ ay wala ng kaligtasan. Nasa Diyos pa din po ang desisyon, wala po sa kahit kaninong tao sa mundo ang makakapagsabi kung maliligtas ba sila sa mga huling araw. Kaya naman sa video na ito, isa lang masasabi ko, nakakatakot, nakakagulat at nakakatindig balahibo. At mismong Santo Papa pa ng Simbahang Katolika ang nagsabi nito. At ayon sa kanya, inaprubahan niya ng same-sex blessings. Ibig sabihin nito ang mga pari sa mga simbahan ng Katoliko ay pwede nang i-bless ang isang magkapareha na merong magkaparehas na kasarian. Halimbawa, babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pero giit niya na ang pag-bless sa mga couple na ito ay hindi katulad ng isang sagradong ritual ng kasal na binibigay lang sa mga tunay na mag-asawa na lalaki at babae. Kumbaga ang pinakapunto, bibless na ng mga pari ang mga irregular na magkasintahang ito nang hindi kagaya ng pag-bless ng mga pari sa regular na kasal. Pero kahit anong gawin natin, bali-baliktarin mo man ng mundo, isang bagay lang dito ang malinaw. Pinapayagan na po sila sa kanilang irregular na pagmamahalan. Ngayon, ano naman ang kinalaman nito sa mga huling araw? At talaga bang isa ito sa mga dahilan noon kung bakit ginunaw ang Sodoma at Gomora? At teka, ano ba ang Sodoma at Gomora? At ano ba ang mga dahilan bakit nga ba ito ginunaw ng Diyos? Anong pinanggunaw niya? At kung totoo itong naganap, ay saan ito nangyari? At ano na ang nangyari sa lugar na ito ngayon? At yan ang buong ipapaliwanag sa atin ni Marco. Maraming salamat Arvin. Ngayon tatalakayin natin ang buong kaganapan na nangyari sa Sodoma at Gomora. Magsimula tayo sa Genesis chapter 18 verses 1 to 33. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainita ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tolda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, "Ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, "Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh tulad ng sinabi ko? Babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma. Pagkatapos, umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon,
tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang mabuting tao ron, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao ron, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. At matapos niyan ay tumungo na tayo sa kasunod sa Genesis pa din chapter 19 verses 1 to 27. Nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila ay tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito, mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay.
Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na po roon, Ginoo, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo, napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan, baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? O sige, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito'y tinawag na Zoar." Ginunaw ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Sa kapalamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong Libis, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong Libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. At ngayong alam muna ang mga naganap sa Sodom at Gomora, ay ngayon alamin naman natin kung ano-ano ang mga kasalanan ng mga tao doon. Bakit ito ginunaw ng Diyos? Sa katunayan, walang eksaktong talata sa Biblia sa kung ano ang mga kasalanan ng mga tao doon. Pero base sa ilang pag-aaral at pananaliksik, ginunaw ito ng Diyos dahil sa napakadaming dahilan. At una na nga dito ay ang sexual na imoralidad. Ang Sodom at Gomora ay madalas na iniugnay sa sexual na imoralidad, partikular na ang homoseksualidad o ito yung pakikipagtalik sa magkaparehas na kasarian. Ito ay batay sa kwento kung saan ang mga lalaki ng Sodom ay nagnanais na makipagtalik sa dalawang anghel na nagpanggap na mga tao at bumisita sa bahay ni Lot. Ikalawa, ang kawalan ng pagkamakatao at pagmamalasakit. Ang mga tao sa Sodom at Gomora ay inilarawan din na walang awa at hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang kanilang kakulangan ng pagtanggap at pagkakaroon ng malasakit sa mga estranghero ay isang mahalagang aspeto ng kanilang kasalanan. Ikatlo, ang karahasan at kawalan ng katarungan. Ang mga lungsod ay inilarawan din bilang lugar ng karahasan at kawalan ng katarungan, kung saan ang mga mahihina at walang kalaban-laban ay madalas na inaabuso at pinagsasamantalahan. Ikaapat, kayabangan at kasiyahan sa kasalanan. Ang mga naninirahan sa Sodom at Gomora ay madalas ding inilalarawan bilang mga taong mayabang at lubos na nasisiyahan sa kanilang masasamang gawain na nagpapakita ng kakulangan ng pagsisisi o pagnanais na magbago. At ikalima ay idolatria o ito yung pagsamba sa mga anito at mga ribulto. Bagaman hindi ito tuwirang binanggit sa kwento ng Sodom at Gomora, ang idolatria ay isang karaniwang kasalanan sa maraming kwento sa Lumang Tipan at maaaring ito rin ay naging bahagi ng kanilang mga kasalanan. At ngayon alam muna ang mga dahilan kung bakit sila ginunaw ng Diyos, ay ngayon alamin natin kung totoo ba na nadiskubre na ng mga tao sa ating panahon ang eksaktong lugar ng Sodom at Gomora. Ang lokasyon ng sinaunang mga lungsod ng Sodom at Gomora ay patuloy na pinagdedebatehan ng mga arkeologo at iskolar. May ilang teorya tungkol sa kanilang eksaktong lokasyon at ito ang dalawang pangunahing lugar ang madalas na tinitingnan. Una, ang Tol El Hammam sa Jordan ay itinuturing ng ilang eksperto na posibleng lokasyon ng Sodom. Pinangunahan ni Stephen Collins, isang arkeologo mula sa Trinity Southwest University, ang isang grupo ng mga eksperto na nagsuri sa mga labi sa Tol El Hammam at nakakita sila dito ng mga ebidensya ng isang malakas na pagsabog na maaring sanhi ng isang malaking airburst o kometa. Natagpuan nila ang mga bakas ng matinding init tulad ng natunaw na pottery shards at nasunog na mga materyales na nagmungkahi ng isang di pangkaraniwang mataas na temperatura ang bumagsak dito. Sa kabilang banda, may mga iskolar na nagdududa sa teoryang ito at iminumungkahi ang iba pang lokasyon. Halimbawa, sinabi ng isang komentarista na ang aktwal na sentro ng pagsabog na sumira sa Sodom ay matatagpuan sa timog na dulo ng Dead Sea sa Gaur al-Mazraa, na mayroon ding isang malinaw na pattern ng pagsabog sa heolohiya na makikita sa Google Earth o Google Maps. At heto pa ang isa pang lokasyon na sinasabing ito daw ang Sodom at Gomora.
Ito ang Bab Edra at Numeira na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Dead Sea. Ang Bab Edra at Numeira ay natuklasan at sinuri noong dekada 1970 at 1980 at pinaniniwalaang ito ang lokasyon ng Sodom at Gomora. Makikita kasi dito ang mga ebidensya ng malawakang pagkasira. Ang Bab Edra ay kilala din dahil sa mga natagpuang libingan at ebidensya ng malaking sunog, habang ang Numeira ay natatangi dahil sa mga bakas ng biglaang pagkasira at pagkakaroon ng mataas na temperatura na maaaring maging indikasyon ng isang malakas na pagsabog o sunog. Gayunpaman, mahalagang tandaan na bagamat may mga interesanting teorya at pananaliksik na ang sinagawa, ay wala pa ding katiyakan na ito talaga ang Sodom at Gomora. Sa makatuwid, nananatili pa ding konklusyon ang tungkol sa eksaktong lokasyon ng Sodom at Gomora. At hanggang sa ngayon ay patuloy silang nagsasaliksik at debate tungkol sa kung nasaan ba talaga ang tunay na lokasyon ng Sodom at Gomora.